What if you get more weight gain for less feed? What if you get effective prevention of scouring? What if you get continued immune system protection without antibiotics? What if you get all these in an all-natural, organic probiotic animal food supplement? Now get total health protection from womb to market. PafiGrow Probiotic Growth Enhancer for Animal Nutrition. It is the first and only probiotic all-in-one hog food supplement. PafiGrow uses probiotics. It contains live lactobacillus good bacteria that attach to the intestines of pigs to stop bad bacteria, including those that cause cowering, from incubating and growing. In all growth stages, this probiotic action protects the immune system, preventing many diseases. Your pigs stay healthy from womb to market, even without antibiotics. What's more, PafiGrow is shown to improve digestion and absorption of nutrients. This has been proven in a recent UP Los Baños study. PafiGrow's feed conversion efficiency is 7% more efficient compared to pigs given antibiotic growth promotants. Pigs using PafiGrow reached 80 kilos faster than those given antibiotic growth promotants. This means savings for the farm because it now takes less feed to reach a desired weight. All this without compromising the pig's health. It appears that since the results showed that there was much more significant improvement in feed conversion efficiency compared to average daily gain, it would appear that the lactobacilli extra would have a nutrient sparing effect, which means that you would be using much less feed for the same or even better weight response. Further proof of efficacy is contained in the study of the multi-strain lactobacillus extract contained in PafiGrow. The multi-strain lactobacillus extract is proven to have moderate to broad bacterial inhibitory action against common pathogens, including E. coli, Salmonella, and Haemophilus influenza. PafiGrow also show other benefits. Hogs are leaner and not obese. Mortality rate is lower, and PafiGrow is shown to boost fertility. PafiGrow is all natural. It contains multi-strain live lactobacillus, all organically grown. No preservatives or chemical additives are used. Its effectiveness means it can replace antibiotic growth promotants. Without synthetic antibiotic residue, pigs are safer for human consumption. By using PafiGrow over antibiotics, you get further savings for the farm. PafiGrow is simple to use. Simply mix 10 milliliters of PafiGrow with every morning meal or add up to 30 milliliters per liter to drinking water to maximize effectiveness. PafiGrow is the product of a major scientific breakthrough. The founding chairman of Lacto Organica, engineer Greg Sanchez, was awarded the Ernst & Young Innovation Entrepreneur Award for developing the multi-strain lactobacillus supplement. Experience the benefits of this scientific breakthrough. Use PafiGrow, the first and only probiotic animal food supplement, and give your pigs all-natural, multifunctional total health protection from womb to market. Lactopapi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, ambal nga pagkaan ninyo basta, okay? Diba? Wow. O dini man nalimod pa, inakanunaya. Lactopapi, makoy na
Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, untop alas 7. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming.
Usa ka oras nga balita, serbisyo ug taglaw. Bantay balita ngayon. Mga higala, maayong buntag ug kumusta? Welcome sa Lain na Usab nga episode sa hugna sa to ang mga balita. Dinhi sa to ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Ining adlaw nga Martes, pitsa 12 buwan sa Mayo, tuig 2026. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan unta nga nagpaminaw og nagtan-aw ining atong tulumanon. Anaunta sa kahimsog sa panglawas. Panikon ninyo mga amigag, mga amigo. Akong ihatod diha kaninyo ang mga labing uwahing kalambuan ug mga balita dinhi sa ato sa kaluhan sa gawas sa nasod. Balita sa sports, showbiz, himtang sa panahon. Ang atong programa inyohang mabati pinaagi sa nagkalain-lain nga mga radio stations nga naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinaagi sa 107.1 Real Radio. Mabati sabtas 100.7 Power Radio. Mabati ta pinaagi sa 95.3 One Heart Radio. Mabati ug makita ta tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ang ato ang broadcast pinaagi sa Facebook page Bantay Radio Cebu. Sa mga naminaw ug nagtan-aw sa nagkalain-lain nga mga radio stations ug nag-follow sa to ang Facebook page, pwede ninyo ipadangat ang inyong mga mensahe sa live broadcast. Butangin ninyo asa mo dapitan nagtan-aw aron makita asa lugar na nakaabot ang ato ang Sibya. Arita sa uluhan sa to ang mga balita. Bantay balita ngayon. Headlines. Dinhi sa ato Cebu City gipaubos sa State of Solid Waste Management Emergency. Sa police report, usa ang nakalas sa gikatahong shooting incident sa Maybalamban kagabi. Sa provincial news, rehabilitation sa Subang Dako Bridge sa Mandawi, Sugdan karong adlaw. Sa police news, kung sa regional news, pulis nga nangulata sa ihang kapuyo gitangtang na. Sa kauluhan, former Senate President Tito Soto nisugot di ay sa pagsulod sa NBI agent aron dakpon si Bato. Sa gawas sa nasod, Prime Minister sa Israel mibutiyag nga gubat sa Iran wa pamhuman. Sa sports, Knicks gisweep ang Sixers sa score nga 144-140. Sa showbiz, mga pambatos Pilipinas alang sa nagkadayang International Beauty Pageant gipaila-ila na. Sa kahimtang sa panahon, Kaloy nahimo ng low pressure area. Mao kadto ato ang mga headlines. Bantay balita ngayon. Headlines. Detalye sa atong mga balita sa atong pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan. Kaya niya na ang kasulbaran. Lactopathy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lactopathy, 100% natural. May gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopathy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Supplement.
mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Oras sa Bantay Radyo, alas 7:07. O karon sa detalyes atong mga balita. Bantay Balita ngayon. Local news. Gideklarar ang usa ka State of Solid Waste Management Emergency sa dakbayan sa Sugbo, kini suma sa executive order nga gipirmahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Ang maong deklarasyon nagtumong sa dinaliang aksyon aron mapakunhod, madivert ug makontrol ang paglabay sa basura sa dakbayan. Suma sa mando sa syudad, ang tanang panimalay karon obligado na sa paghimo og segregation sa basura, diin residual waste na lamang ang kolektahon og dadon sa landfill facilities. Nahimo usab og task force ang syudad aron magmonitor sa tibuok proseso sa waste generation, collection ug disposal. Ang Cebu City nagatubang karon og nagkagrabing problema sa basura human sa nahitabo nga landfill collapse sa barangay Binaliw niadtong Enero, diin nakakalas kini og pipila ka kinabuhi. Bantay Balita. Usang nakalas sa gikatahong shooting incident sa lungsod sa Balamban nga nahitabo kagabi. Usa ang nakalas sa 4 ka mga suspitsado nga nakigpinusilay sa kapulisan sa Balamban Police Station dito sa may sitio Hinangbungan, Barangay Kantuod, Balamban, Cebu. Gila sa kapulisan ang nakalas nga si Rachel Artajo, hingkod ang panuigon og lumulupyo sa naasoy nga dapit. Matod sa pasiuna nga investigasyon sa kapulisan, nga nagpahigayon sila hot pursuit operation sa maong dapit batok sa usa ka Jetro Montero de Villa. Kinsa dunay pangidaron nga 18 anyos, ulitaw og lumulupyo sa Kantuod sa nahisgutan nga barangay. Sanglit kiniman ang gitumbok nga suspek sa nahitabong pagpamusil niadtong Sabado. Apan pag-abot sa kapulisan sa nahitabuan, kalit na musil si Artajo sa mga pulis, hinungdan nga si Police Corporal Jonel de la Cruz. Naigo kini apan wala hingpit nga nasamdan, gumikan kay nakasuot kini og bulletproof nga vest. Mibaws ang mga pulis. Hinungdan nga naigo si Artajo. Isuway pagda sa Balamban Provincial Hospital si Artajo apan gideklarar na kini nga wa nay kinabuhi. Samtang nasikop ra hinuon sa mga pulis ang kauban ni Artajo nga gila nga sila si Alvan Mark Tablate, 40 anyos ang panuigon, ug lumulupyo usab sa maong dapit ug ang usa ka 15 anyos nga lalaki. Na-recover sa kapulisan ang armas nga gigamit sa suspek ug mga pakiting sa gidudahang shabu. Bantay Balita. Samtang mo kabat ngadto sa 4 milyones ka pesos nga balor sa gituuhang shabu, ang nasakmit sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency CONFEDEA sa Bohol Field Unit atol sa gipahigayon nga drug bust dito sa Purok Size, Barangay Kugon, Tagbilaran City. Ang nadakpan gila nga si Christopher, 26 anyos, usa ka laborer og kasamtangang mulupyo sa nahisgutan nga lugar. Kuyog sa gihimong drug bust ang mga sakop sa Maritime Police, Tagbilaran Police Station. Katol sa pagrunda, nasakmit sa PDEA, BFU, ang 12 kadagkong putos nga gituhang shabu nga gibana-bana nga mo kantidad ngadto sa 600 mutimbang ngadto sa 600 gramos ug mo kantidad ngadto sa 4 milyones ka pesos subay sa standard drug price. Ang gihimong pagpangronda kinisubay sa impormasyon nga nadawat sa mga ahente sa PDEA gikan sa usa ka confidential informant. Matod ni Leia Alcantara, ang tigpamaba sa PDEA 7, na usa ka semana ang gihimong case build-up
batok sa suspek ug nasuta nga makadispose kini og usa ka kilo nga shabu matag semana. Ihulagway sa PDEA-7 nga nalakip sa newly identified drug personality ang suspek apan ni adtong tuig 2024 nadakpan kini sa kasong carnapping ug naka-apply og plea bargaining. Bantay Balita. Alas 7:12 sa Kabuntagon. Arita sa ato ang mga balita sa probinsya. Magsugod na karong Martes. Karong adlaw ang rehabilitasyon sa Subang Dako Bridge sa Dakbayan sa Mandawi suma sa Traffic Enforcement Agency sa Mandawi. Giingon sa team nga sirado ang northbound lane sa tulay duol sa Inodata samtang nagpadayon ang repair works. Ang nahabilin nga lane gamiton alang sa two-way traffic aron dili hingpit maputol ang agyanan sa mga motorista. Gipahimang usab nga ang mga modern o tradisyonal nga public utility jeepney kung PUJs gikan sa Mandawi City ra ang tugutan nga moagi sa maong tulay. Ang mga pribadong sakyanan og motorsiklo gitambagan nga mogamit sa alternatibong ruta sama sa M. Lugarta Avenue o sa Albanyo Street o Gatewalk Ayala Road. Samtang ang mga truck gikinahanglan moagi sa M. Lugarta Avenue gikan sa MC Brioni Street aron malikayan ang paghuot ug mahatagan og luwag ang trapiko sa apektadong lugar. Bantay Balita. Pulis nga nangulata sa ihang kapuyo sa Malolos, Bulacan nga trending gitangtang na. Gitangtang na sa pwesto ang disarmahan sa Malolos City Police Station ang pulis nga nakita sa viral video nga nangulata og usa ka babae nga gituohang ihang kapuyo. Base sa inisyal nga investigasyon sa Bulacan Police Provincial Office, nasuta nga ang suspek sakop sa ilang hanay. Tungod niini ila gilayong gitangtangan sa ihang pwesto ang maong pulis ug gipailalom sa usa ka restricted custody sulod sa police station. Gikumpirmar sa mga kauban ining otoridad ang iyahang pagkapulis ug gikumpiskar ang iyahang issued firearms ug Philippine National ID aron malikayan ang posibleng pagpanghadlok o pang-abuso batok sa biktima ug sa pamilya niini. Sa pagkakaron, iandam na ang pagsangat og kasong kriminal ug administratiba batok sa maong pulis. Bantay Balita. Samtang nakita sa CCTV ang usa ka lalaki nga kalit lang nanapog og senior citizen dito sa may Cavite. Ang maong lalaki nga kalit lang nanapog sa usa ka senior samtang nagpalit kini og pamahaw. Nailhan sa mga tagtungod ang suspek nga si Carl Lawrence Colorado Minto, taga Bagtas, Tansa, Cavite. Nasayran nga matud pa ang maong suspitsado bag-uhay lang nga nahuman og kolehiyo. Dili graduar kini nga usa ka cum laude. Wala pa matino nganong gidapog og kalit sa maong lalaki ang senior citizen na igora ni palit og sudan. Bantay Balita. Alas 7:15 sa Kabuntagon. Udawat ag report gikan sa gawas. Ato dawaton detalyes balita de usa ka lalaki gidunggab. Sayran ang detalye. Pinagis ato ang kauban kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, ang salamat na kabantay Ram sa pangabalita karong buntaga usa ka lalaki gidungga patay dito kinitabo sa Sitio Lantoy, Barangay Tara, Meday Negros Oriental ni atong Sabado sa gabi Mayo 9, 2026. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, milabay lamang ang biktima sa usa ka tindahan samtang sakay sa iya nga motorsiklo sa dihang giibitar siya sa suspek kinsa nakiinom uban sa mapipila ka mga
tawo. Pipila ka gutlo ang milabay, gikataho nga giduol ang suspek ang biktima o kalit lang gidunggab sa tuo nga bahin sa lawas nga walay klarong hinungdan. Gidala dayon sa Mabinay Medicare Community Hospital alang sa dinila ang pagpatambal apan giniklara kini nga dead on arrival sa doktor. Kasamtangan ang gilusad sa mga otoridad ang hot pursuit operation alang sa posibleng pagdakop sa miikyas nga sospetsado. Moro na atong nakalap nga balita karon na buntaga kabantay ram sa di pa kani atong balita hatod kini sa Lacto Papi. Ang Lacto Papi papalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabantay in action. Lokad diri sa lalawigan sa Negros Oriental. Alan Rosete. Bantay Balita. Atong oras alas 7:17. Arita sa ato ang mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon. National News. Aligrining nahitabo kagahapon sa Senado mga amigag-amigo. Nagnilayugay ug nagdinaganay ang nahitabo tali ni Senador Ronald Bato de la Rosa uban ang mga ahente sa National Bureau of Investigation sa wala pa ang sesyon kaghapong adlaw didto sa Senado. Makita sa CCTV sa Senado nga unang gipost sa suod nga higala ni Bato de la Rosa nga si Bongo nga samtang ang senador nagtan-aw kung giunsa pagsulod ni de la Rosa sa Senate plenary. Makita sa CCTV sa Senado nga naginukdanay ang mga ahente sa NBI ug ang senador. Si Senador Rodante Marcolita kinsan ni barog sa hawanan sa Senado. Nagkanayon nga ang ginukdanay mauna ang pag-serve unta sa arrest warrant ni Senador Bato nga gi-issue sa ICC ug iyang gi-question ang presensya sa NBI sulod sa Senate building. Gi-report nga ang eroplano nga maghatod unta ni Bato paingon ngadto sa The Hague nakaparada na didto sa airport. Bantay Balita. Alas 7:19, maayong buntag o maayong pagtanaw all the way from Tuburan, Cebu, Noy Gomez. Samtang ang NBI mitahod sa Senate custody ni Senador Bato de la Rosa. Mismo si NBI Director Melvin Matibag ang namahayag nga ilang irespeto ang hukom sa Senado nga ikustudiya si Senador Bato de la Rosa. Matod pa ni Matibag nga kung adunay mga komunikasyon para sa kaso sa senador, hinaot nga iya kining matubag ug ang mga komunikasyon adto na ipaagi sa Senado, pinaagi sa Senate President. Ang upper chamber atol sa ilahang sesyon kaghapong adlaw niilis sa liderato ug gitangtang si Senate President Tito Soto ug ang nitimo na karon sa Senado mao na si Senate President Alan Peter Cayetano, pinaagi sa boto nga 13-9. Duha ang ni-abstain. Si Bato adunay arrest warrant gikan sa ICC nga gi-issue niadtong Nobyembre 6 tuig 2025. Bantay Balita. Samtang subay sa maong balita, gipikhan ni Senador Bato de la Rosa ang ICC ug iyang gi-question kung nganong si kanhi Senador Antonio Trillanes ang nagkupot sa arrest warrant nga ilang gi-issue niadtong Nobyembre 6 tuig 2025. Nanawagan usab siya sa mga Pilipino nga magmabinantayon ug mabarog nga lig-on tungod kay ang soberenya sa nasod ang nakataya niining maong kaguliyang. Si Bato mo'y kanhi PNP chief sa panahon ni kanhi President Rodrigo Duterte ug apil sa gikasuhan sa crime against humanity didto sa ICC. Bantay Balita. Samtang gibutyag ni Cayetano nga giingong gitugutan sa kanhi Senate President nga si Tito Soto ang pagsulod sa NBI aron dakpon si Senador Bato de la Rosa. Gibutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano
nga giingong gitugutan sa kanhing Senate President nga si Tito Soto ang National Bureau of Investigation kon NBI pagsulod sa Senado kabahin sa plano nga pagdakop kang Senador Bato de la Rosa. Apan matud pa ni Cayetano nga ang bisan unsang pagdakop sulod sa Senado kinahanglan mosunod sa hustong legal nga proseso ug ingon nga kinahanglan una adunay warrant gikan sa Kortes Pilipinas sa di pa ipatuman ang bisan unsang operasyon sulod sa institusyon. Tungod sa kontrobersiya, giingong nagpadayon ang suod nga koordinasyon sa ubang mga senador ngadto kang Senador de la Rosa aron masiguro ang iyang kaluwasan samtang gihisgutan pa ang mga legal nga mga remedy sa sunod nga mga lakang. Bantay Balita. Samtang gibutyag ni Attorney Israelito Torion ang legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nakadawat sila og intelligence report nga adunay eroplano nga giingong naka-standby na. Kini may kalabutan o koneksyon sa posibleng pagdakop o pagdala sa senador ngadto sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Bantay Balita. Alas 7:22, legal team ni Sara Duterte andam na. Andam na ang legal team ni Vice President Sara Duterte nga motubag sa impeachment proceeding sa Senate of the Philippines. Isip impeachment court human ang desisyon sa House of Representatives nga ipasa ang articles of impeachment. Matod sa kampo sa Vice Presidente, ang burden of proof karon ana-ana sa mga nag-akusar nga mapamatudan ng ilahang mga aligasyon subay sa konstitusyon, subay sa balaod o rules of evidence. Samtang naghulat pa ang pipila ka mga constitutional issue nga giatubang sa Supreme Court. Si Duterte nahimong unang bising presidente sa kasaysayan sa Pilipinas nga na-impeach sa ikaduhang higayon. Human 255 ka mga kongresista sa Kamara ang mipabor sa committee report nga nag-endorso sa impeachment. Karon ang Senado ang mag-convene isip impeachment court aron husayon ang kaso nga posibleng mo resulta sa bugat nga politikal ug legal nga epekto sa posisyon. Bantay Balita. Alas 7:24. Na-impeach na usab si Vice President Sara Duterte human 250 ka mga miyembro sa House of Representatives ang mibutar pabor sa committee report nga nag-endorso sa articles of impeachment na ipadala sa Senate of the Philippines. Suma sa boto 255 ang nibutar og yes, 26 ang no ug siyam ang ni-abstain nga nagpasabot nga klaro nga milapas sa gikinahanglan nga 1/3 requirement sa Kamara aron mapadayon ang impeachment process. Tungod niini, ang kaso karon formal nang ipasaka ngadto sa Senado diin posibleng maghimo og impeachment trial batok sa Vice Presidente sa mosunod nga yugto sa proseso. Bantay Balita. Misugot si Senate President sa bag-ong liderato human sa boto alang kang Senador Alan Peter Cayetano isip bag-ong Senate President. Suma sa resulta sa boto, 13 ka senador ang miingon og yes, siyam ang miingon og no, og duha ang ni-abstain o wala nipili sa klarong posisyon. Ang maong resulta nagpasabot sa opisyal nga pag-usab sa liderato sa Senado nga giisip nga usa sa dakong kalihukan sulod sa chamber samtang nagpadayon ang dagkong issue ug diskusyon sa nasud. Bantay Balita. Giklaro ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano na ang pagkapili niya isip pangu sa Senado dili tungod sa nag-ung-ung impeachment ni Vice President Sara Duterte.
Gibutyag usab ni Cayetano kinsa nahimo na kani nga Senate President ang iyang liderato magpabilin ang respeto ngadto sa presidente, vice presidente ug sa iyang kauban nga mga mambabalaod. Matud niya nga mamahimong managlahi ang ilang baruganan apan sila mahimong magkahiusa pagserbisyo sa publiko ug magminahalay ang paminawon Samtang sa laing balita, nanumpa na isip bagong Senate President pro tempore si Senador Loren Ligarda sa sesyon sa Senate of the Philippines. Ang maong posisyon mo ay ikaduha sa pinakataas nga liderato sa Senado o kasagaran mulingkod kung wala ang Senate President sa plenary o opisyal nga mga kalihukan. Alas 7:27. Bantay Balita. Maayong buntag, maayong pagtanaw, Jovel Ann. Samtang si Pulong Duterte ni walkout, migawa sa plenary session sa House of Representatives si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Human wala pa magsugod ang gikatakdang butuhan sa impeachment complaints pato kang Vice President Sara Duterte. Wa pa hinuon siya naghatag og formal nga rason sa ihang pagawa sa session hall samtang wala pa nagsugod ang pagbuto og deliberasyon sa House of Representatives. Bantay Balita. Sa laing balita, gikumpirmar ni DILG Secretary Junvic Rimulya nga adunay tulo ka red notice gikan sa Interpol batok sa pipila ka individual sa Pilipinas. Lakip sa giisyuhan og red notice mao si Atong Ang, Gerald Bantag ug Rafael Dumlao III. Matud pa sa DILG, ang red notice nagpasabot og hangyo sa mga miyembros nga nasod sa Interpol nga mutabang sa pagdakop o pagmonitor sa mga individual nga subject sa investigasyon sa kaso. Samtang giingong wala pa giaprubahan ang red notice nga gisumiti batok kang Zaldico ni atong September tuig 2025. Wala pa hinuoy dugang detalye nga gipagawas sa mga otoridad gabahin sa aktwal nga status sa maong kaso. Bantay Balita. Gipasangil ni Senador Amy Marcos nga adunay gitawag og incentive package sa administrasyon nga kuno giangay sa pipila ka mga mambabalaod may kalabutan sa isyu sa impeachment. Matud sa senadora, mas midako pa kuno ang mga gitanyag nga benepisyo ngadto sa mga kongresista ug senador, lakip ang salapi, dugang pondo para sa mga proyekto sa infrastruktura ug bisan pa kuno nga saad sa posibleng taas sa termino sa katungdanan. Ang maong pahayag ni Amy Marcos nagdugang og tensyon sa politika samtang nagkakusog ang diskusyon bahin sa impeachment ug charter change sa nasud. Wala pa hinuoy opisyal nga kumpirmasyon o pahayag gikan sa administrasyon kabahin sa maong aligasyon. Bantay Balita. Gi-welcome sa Malacañang Palace ni President Ferdinand Marcos Jr. si Paraguay President Santiago Peña Palacios alang sa iyang official visit kagahapong adlaw. Kini ang unang higayon nga ang usa ka pangu sa Paraguay bibisita sa Pilipinas sukad pa sa pag-establisar sa diplomatikong relasyon sa duha ka nasod niadtong Disyembre 12, 1962. Bantay Balita. Sa usa ka interview gipahibaw ni Attorney Nicholas Kaufman nga gipaila-ila na ni Duterte ang abogado nga mohulip kaniya nga gipili mismo sa mag-inahan silang Hanilet Avancenia o Kitty Duterte. Kahinumduman nga ni withdraw na si Kaufman isip lead counsel ni Digong subay sa desisyon sa kanhi presidente nga i-reorganize ang ihang legal team alang sa trial. Samtang gipaniguro ni Kaufman nga andam og taas na og kasinatian sa ICC ang mamahimong bag-ong abogado ni Digong Duterte. Bantay Balita.
Maayong good morning, Girly Carondoy from Sambuan, Cebu. Mi ubos na ngadto sa 50.7 kada adlaw ang fuel inventory sa nasod. Suma ni Energy Secretary Sharon Garin. Matod sa report, ang average fuel supply sa Pilipinas mius-us gikan sa 53.71 kaadlaw niadtong Mayo 1 ngadto na sa 50.70 kada adlaw niadtong Mayo 8. Gikan kini sa datos sa Department of Energy nga nagmonitor sa fuel inventory sa nasod aron masiguro ang supply sa krudo ug gasolina sa kamerkaduhan. Bantay Balita. Sa katapusang balita sa kauluhan, giila si Eli Rimolona Jr., ang governor sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isip pinakadako og nadawat nga sweldo sa tanang opisyal sa gobyerno sa tuig 2025 human makadawat og kantidad ang o kinatibuk ang kompensasyon nga 52.75 milyones ka pesos base sa annual report on sales and allowance nga gipagawas sa Commission on Audit kon COA niadtong Miyerkules. Suma sa report sa COA, apel sa kita ni Rimolona ang iyahang sweldo, bonuses, allowance ug discretionary benefit. Daghang BSP executive ug mga miyembro sa Monetary Board usab ang naapil sa listahan sa mga pinakadako og kita nga mga opisyal sa gobyerno karong tuiga. Ikatulong sunod-sunod na kini nga tuig nga si Rimolona ang nanguna sa listahan samtang nagpadayon gihapon ang mga opisyal sa BSP sa pagdawat og kompensasyon nga gawas sa Salary Standardization Law sukad sa restructuring sa Central Bank niadtong 1993. 3.95% ng andam. Sa laing balita, 3.95 ng andam ang Commission on Election kon COMELEC alang sa barangay ug sangguniang kabataan election kon BSKE sa Nobyembre 2 tuig 2026. Nagkanayon si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco nga sayo nilang naimprinta ang mga baluta ilabi na nga duol ra ang pitsa sa gitakdang BRMM elections sa September o BSK elections. Sa pagkakaroon gihuwat na lang ang procurement sa pipila ka mga gamit alang sa eleksyon. Samtang dili pabor ang COMELEC sa sugyot sa pipila ka mga mambabalaod na subling ipospon ang barangay ug sangguniang kabataan eleksyon tungod kay alang kanila mas maayo nga regular nga mahimo ang eleksyon alang sa barangay officials. Sa pagkakaroon niabot na sa 4.5 kamilyon ang mga na-register sa padayong nationwide voter registration sa labing taas nga kasaysayan sa COMELEC. Bantay Balita. O kato ang naglangkob sa atong mga balitang lokal ug sa kauluhan. Sa atong pagbalik detalyes mga balita sa gawa sa nasod, sa sport, sa showbiz ug sa labing wahing kahimtang sa panahon. Ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into
Ako si Najib Razul, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko lakto papi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Oras sa Bantay Radio, alas 7:38. Mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw all the way from Toledo City, Lando Paras, Margarito Camuro o Rodeth Salim. Arita sa ato ang mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon, World News. Gisalikway si US Defense Secretary Pete Hegseth ang mga pag-angkon ni Democratic Senator Mark Kelly, usa ka retirado nga kapitan sa Navy kinsa niingon nga ang US ammunitions ni kunhod gumikan sa gubat sa Iran. Ang mga komento nagagikan sa tubag sa interview ni Kelly sa CBS, diin giingon niya nga gibriefing sa o gibrief siya sa Pentagon nga ang US ni gasto og daghang mga munisyon og nipasidaan nga ang bisan unsang maabot nga panagbangi sa China o bisan asa nga nasud nagbutang sa Amerika sa peligro. Si Kelly ni dugang nga kini mukabat pa og mga tuig aron mapuno og balik ang stockpile. Bantay Balita. Kalit nga nisulbong ang presyo sa lana usa ka adlaw human gibasuran ni Presidente Donald Trump ang tubag sa Iran sa usa ka sugyot sa Estados Unidos para sa paghunong sa gubat sa Middle East. Ang Brent crude saka og 4.16 dolyares o 4.11% ngadto sa 105.45 dolyares matag baril. Ang US West Texas Intermediate anaa sa 99.80 dolyares matag baril ni saka ngadto sa 4.38 o 4.59%.
Gumika niini padayon ang tensyon sa Strait of Hormuz nga maoy agianan sa mga barko ikan og paingon sa mga Gulf countries nga magkarga og lana nga nakaapekto sa patigayon sa lanas tibuok kalibutan. Bantay Balita. Sa laing balita sa gawas sa nasod, North Korea miusab sa ilahang batakang balaod. Nuclear weapon mo'y sentro sa atraksyon aron sa pagpalapad og pagpalig-on sa nuclear force. Ang North Korea gikataho nga naghimo og daghang kausaban sa ilahang konstitusyon. Ang amendments nagmando sa automatic nuclear strike kung ang leader niini nga si Kim Jong-un gipatay nga pinuhatan sa langyaw nga nasud. Human sa duha ka adlaw nga panagtagbo ang bag-ong balaod gidugang ngadto sa konstitusyon sa parliament niini. Human gipasa sa North Korea Supreme People's Assembly kon SPA diin ang leader nga si Kim Jong-un namulong sa mga partisipante o gitawag ang maong lakang nga makasaysayanon. Matod ni Kim nga ang maong lakang usa ka gamahanang politikanhong pagi aron mapausbaw ang kapabilidad sa depensa sa nasud ug mapanalipdan ang nasudnong interes. Ang amendment nag-ingon nga kung ang command and control nga sistema sa mga nuklear nga puwersa sa estado gibutang sa peligro sa mga pag-atake sa kaaway, usa ka nuklear nga pagbaus ang otomatikong ilusad sa diha-diha dayon. Bantay Balita. Alas 7:43 sa kabuntagon, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Konsehal Esmeralda Esmedanio. All the way from Barangay Kamputhaw, Cebu City. Sa laing balita sa gawas sa nasod, Prime Minister sa Israel gibutyag nga ang gubat sa Iran wa pa matapos. Gihulagway ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nga wala mahuman ang gubat batok sa Iran ug padayon ang dakong hulga bisan paman sa dako nga kalampusan sa unang unom ka semana sa giyera. Siya niingon nga ang Iran naghupot gihapon sa enriched uranium nga nagmintinar sa nuclear enrichment sa mga pasilidad. Sa ihang panglantaw nagkinahanglan ni sa pagbungkag. Si Netanyahu niingon na ang nuclear nga infrastruktura sa Iran wala pa hingpit nga napapas. Nagpasiugda nga ang enriched uranium kinahanglan pa og nga tanglangon. Siya nidugang nga ang Israel nagpahamtang og seryoso nga kadaot sa mga kapabilidad sa Iran. Apan giingon nga kinahanglan pa og dugang nga mga lakang. Giingon ni Netanyahu nga ang Iran nagpadayon sa pagsuporta sa mga grupo sa proxy nga rehiyon ug aktibo nga nagpalambo sa mga ballistic missile system. Bantay Balita. Sa laing balita sa gawas sa nasod, President Trump misawilik sa tubag sa Iran bahin sa peace deal. Gibasura ni US President Donald Trump ang tubag sa Iran sa usa ka sugyot sa US alang sa pagtapos sa gubat sa Middle East. Kini mo ikaduhang pakyas nga pagsabot-sabot tali sa Estados Unidos ug mga representante sa Tehran human niadtong nadiskaril nga peace talks nga gipanguluhan ni Vice President J.D. Vance didto sa Pakistan. Bantay Balita. Alas 7:45 sa kabuntagon. Aritas balita sa panglawas. Ipaubo sa quarantine ang 38 ka mga Pinoy seafarers nga sakay sa MV Hindus. Diin natala ang positibong kaso sa hantavirus. Sigon sa Department of Migrant Workers kon DMW Secretary Hans Leo
Kakdak. 24 sa crew members ang ninaog sa Canary Islands sa Northwest Africa ug mobiyahe paingon sa the Netherlands diin ipaabot sila og 42 kaadlaw nga quarantine period. Samtang ang nahabiling 14 ka mga Pinoy crew nga na-assign sa deck ug engine sa barko padayong mulawig paingon sa Rotterdam, Netherlands diin sila i-quarantine. Gipaniguro ni Kakdak nga bisan i-quarantine padayon gihapon ang kontrata og sweldo sa mga Pinoy seafarers. Nagkanayon sab si DOH Secretary Ted Herbosa na posibleng dili na ipaubos sa testing ang mga Pinoy nga tripulante atol sa ilahang pag-abot sa Pilipinas kung ideklara sila nga negatibo sa hantavirus human sa ilahang quarantine sa the Netherlands. Bantay Balita. Alas 7:47, mayong buntag, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw, Joe Dennis Aguanta Jr. all the way from Balamban, Cebu. Mayong buntag sab sa tanang mga sakop sa Rho Sigma Fraternity and Sorority Incorporated, the Rohans. Arita sa ato ang balita sa agrikultura. Bantay Balita ngayon, Agricultural News. Nisalmot ang 90 ka mga bulanong mango grower sa probinsya sa Bohol sa gihimong technical briefing sa Department of Agriculture kon DA Central Visayas. May kalabutan kini sa rehabilitasyon sa mga karaan ug dili na produktibong mga punuan sa mangga. Ang maong inisyatiba ubos sa Regional Crop Production Center kon RCPC sa naasoy nga ahensya. Sa maong kalihukan ang mga mananumay ug mangga gitudloan kabahin sa pagpulong, sa pag-abono ug pagpabuwak ug pagduma sa mga dangan. Ang Mango Rehabilitation Program sa Bohol naglangkob sa mga munisipyo sa San Miguel, Tubigon, Clarin, Garcia Hernandez, Gindulngan ug Dimiao. Subay sa maong inisyatiba gitumong sa Department of Agriculture 7 nga makarihab og 1,000 kapunuan sa mga mangga matag munisipyo. Gilauman usab nga mapatuman kini sa probinsya sa Sugbo sa mosunod nga mga adlaw. Bantay Balita. Alas 7:48, mayong buntag, Janet Kat. Sa di pa mo padayon sa unahan sa dugang detalles uwan pa natong mga balita, maminaw sa tagpipila ka mga mensahe. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-ehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi,
pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopafi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopafi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Oras sa Bantay Radio, alas 7:52. William Muyet, good morning. Arita sa ato ang balita sa showbiz. Mga pambato sa Pilipinas alang sa nagkadaiyang International Beauty Pageant gipaila-ila na. Mga sugbuanon nga si April Smith og Nicole Borromeo lakip sa mo representar sa nasud. Formal nang gipaila-ila sa publiko ang mga Pinay Beauty Queen nga mo represent sa Philippines sa nagkadaiyang international nga mga beauty pageant. Hingpit nang gikoronahan sila si Miss Eco Teen Philippines 2026 Trixie Paris Rojas, Miss Teen Universe Philippines Catherine, Miss Cosmo Philippines Bila Ismail, Miss Eco International Philippines Jen Rose Javier, Miss Tourism World Philippines Marian Arellano, Miss Supranatural Philippines Alison Hetland. Samtang lakip sa mga nakoronahan ang mga pambato sa Cebu City ug Cebu Province nga sila si April Smith ug Nicole Borromeo. Gikoronahan isip Miss Charm Philippines 2026 si April Smith kinsa lumad nga taga Barangay Kamputhaw, Cebu City, ug Miss Philippines Worldwide 2026 sab si Nicole Borromeo. Ang maong mga rayna napili human sila ni apil og na-represent sa ilahang nakadaiyang dakbayan og probinsya sa Miss Universe Philippines 2026 nga gipahigayon ni adtong Mayo 2. Alas 7:54. Arita sa ato ang balita sa sports. Knicks gisweep ang Sixers sa score nga 144-114. Gisweep sa New York Knicks ang Philadelphia 76ers atol sa Game 4 sa Eastern Conference sa semifinals. Si McBride nakakuha og puntos nga 25, 4 ka rebound o 1 ka steal, samtang si Brunson 22 puntos, 4 ka rebound, 6 ka assist. Si Hart dunay 17 puntos, 9 ka rebound ug 1 ka assist. Si Towns dunay 17 puntos, 4 ka rebound ug 10 ka assist. Si Embiid dunay 24 puntos, 5 ka rebound,
upat ka assist og si Maxi dunay 17 puntos, 2 ka rebound og upat ka assist. Arita sa atong kahimtang sa panahon, atong sayran pinagi sa atong nasagap nga balita pinagis Pag-asa Mactan. Gipahibaw sa Pag-asa nga ang kanhing tropical depression nga si Kaluy nahuyang na og nahimo ng low pressure area alas 8 kagabi. Ang weather disturbance nga nahimutang sa sidlakan sa Eastern Samar, mas gamay na ang posibilidad nga magdala og kusog nga ulan sa nasud ug posibleng mawa sulod sa sunod 5 ka adlaw samtang nagpadayon kini nga mulihok paingon sa amihanang ibabaw sa Philippine Sea. Wa pay tropical cyclone wind signal nga gipatuman karon apan gitambagan gihapon ang mga marinero nga magmatngon tungod sa kasagarang kahimtang sa dagat sa pipila ka coastal area. Dugang pa sa Pag-asa gawas kun mulig-on pag-usab ang weather disturbance kini na ang katapusang bulletin nga ilang ipagawas alang niini. Ang ato ang balita sa kahimtang sa panahon, mao'y hingpit nga nagtapos linyadas atong mga balita niining adlaw nga Martes pitsa 12 buwan Mayo tuig 2026. Magpasalamat sa kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu o sa mga radio stations nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. Sa tanang mga naminaw sa 107.1 Real Radio, daghang salamat. Sa tanang naminaw sa 100.7 Power Radio, daghang salamat. Salamat sab sa mga listeners, viewers, ikan sa One Heart Radio 95.3 DYAJ. Ang ato mga balita karong adlaw, kini kay sa Bantay Radio Newsroom, pinagin sa ato ang kauban Fred Litihil. Ato sa pasalamatan ang kinatibuk ang management sa Bantay Radio Cebu, Engineer Gigi Sanchez, Attorney Miko Sabalier. Ang ato mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kayo nga Lacto Puffy. Karong panahon nga nag-usab-usab ang panahon, init niya mukalituguan, kinahanglan ta og dugang depensa sa ato ang panglawas sa muinom ta og Lacto Puffy. Way kurat gamiton kay organic kini og napamatud-an ang epektibo sud sa taas nga panahon. Laing nagsuporta sa ato ang programa ang ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog na kayo nga Inzumo, produktong organic kapakawagtang sa baho sa mga hugaw sa hayop, bisag unsang matang sa hugaw, wagtang ang baho, wagtang ang langaw, wagtang ang kagaw. Dili na ka maawayan og silingan o maglimpyo kasi imo mga tangkal nga gamitan nimo og Inzumo. Isab kuyaw sa mga hayop kung ilang matilapan kay organic kini. Atong technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kenon Sinisa. At ang imo sunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Kinilang gihapon inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, as in Ramer sa Lunoy. Manamilit pinagis pag-ingon, dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw og maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.